Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa Impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo po ay magkakasama-sama sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay August 11, ano? August 11, 2021, ba? Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:39 ng gabi. Ngayon po ay Merkules, bukas po ay Huwebes, at ang maganda po sa araw na ito, umarangkada na po yung usapin sa ayuda dito po sa lungsod ng Paranaque. Sa halos 16 barangay ng lungsod, tuloy-tuloy na pong namimigay po ng ayuda. At nung isang araw po, tuloy-tuloy na namimigay po ng food pack. Doon po sa atin mga kaibigan, maya-maya lang po darating po ang ating Police Major Arnold Sadora ng Substation 6 ng lungsod ng Paranaque para po siya ay magkakaroon po ng ulat dito po sa ating lungsod ng Paranaque. At wag po kayong alis, abang-abangan po natin at darating po ang buting Police Major Arnold Sadora, Substation Commander ng Substation 6 sa lungsod ng Paranaque. Ito po ay nasa lugar ng sa lugar ng Don Bosco at ganoon din po ng Barangay Munwok. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating pong panauhin ngayon ay ang buting Police Major Arnold Isadora. Siyempre po sa ilalim pa rin po ito sa jurisdiction ng butihing Chief of Police ng lungsod ng Paranaque. Wala pong iba, si Police Colonel Maximo Preal Sebastian Jr. Para sa ulo ng ating mga balita, 8 bayan at 3 lungsod sa lalawigan ng Cebu isinailalim na sa modified ECQ with heightened restriction. Tuguegarao City, isa sa ilalim sa ECQ mula August 12 hanggang 21 para mapigilan ang pagtaas ng COVID-19 cases. Halos 18 million dosis ng bakuna kontra COVID-19 inaasahan darating sa bansa ngayong buwan ayon sa National Task Force Against COVID-19. Isipin niyo po mga kababayan na 18 million dosis ng bakuna darating po ngayong buwan ng Agosto. Mga hindi sumipot sa schedule ng kanilang bakunahan kontra COVID-19 sa Navotas City, ipinalalagay na sa blacklist ng LGU. Nako, mabigat po ito kapag itong sinasabing blacklist. Nako, mahirap po ito, no? Kapag pinutulan po kayo ng tulong ng gobyerno, ganun din po ng local government unit. Malaking dagok po ito sa ating sarili, sa ating pamilya at komunidad. Pilipinas, nakabangon na mula sa recession o pagsadsad ng ekonomiya matapos lumago ang gross domestic product nitong second quarter ng 2021. Sayang ano? So tayo po sana ay nakaangat na kahit papano, pero dumating na naman po ang ating ECQ. Sana pagdating ng December, tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na magandang buhay. Pambansang kamao at Senator Manny Pacquiao makakalaban si WDBA welterweight champion na si Yordines Ogas ng ngayong buwan. Nagbago, no? Nagbago ang hip ng hangin dahil ang kanyang makakalaban ay tinamaan ng una at tila nagkaroon na po ng gasgas ang kanyang mukha. 3 Pilipino boksingero na nagkamit ng medalya sa 2020 Tokyo Olympics gagawaran ng Congressional Medal of Distinction.
Aba, malaking bagay na po ito pag ikaw po ay ginawaran ng ganito. Aba, talo mo pang isang sikat na artista, ano? Pamamahagi na ngayon dun sa mga beneficiary sa Kalakhang, Maynila, sisimula na ngayong araw. Talagang sinimula na po, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque. Kanina po tuloy-tuloy nang sinimulan po yung tinatawag na ayuda to. Abayan po ang nagiging maganda sa smooth na daloy ng grasya mula sa national government patungo sa LGU. At ito po ay pumunta na sa mga ating mga barangay patungo sa bawat pamilyang Pilipino. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap lang alas 7:44 ng gabi. Ito pong si Secretary Harry Roque. Tila talagang bitin sa ere, no? Hindi matukoy kung anong lungsod at sinong alkalde ang pinatatanggalan ni Pangulong Duterte ng tungkulin para mamahagi ng ayuda. So yung inaasahan po natin sa lungsod ng Maynila nagsimula na po namigay ng ayuda. Talagang joke-joke lang siguro yun. Pagbigyan na po natin na nakakaedad, ano? Hindi po masamang magbigay ng joke-joke paminsan-minsan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Mga batang tinamaan ng COVID-19 kadalasang nahahawa sa loob ng kanilang tahanan. Ayon sa isang infectious disease specialist. Yan no. Mga bata po pala ang nakakahawa dito, yung miyembro ng pamilya, no? Kaya po doon sa mga miyembro ng pamilya, sana lalong-lalo na yung mula sa lolo, sa tatay, sa nanay, sa ate, sa kuya, wag na po tayo masyadong maging matigas ang ulo hanggat maaari tayo po ay magpabakuna na. Magpabakuna na po tayo. Ang inyo po lingkod naka 2 seconds na. Aba, tingnan nyo ba naman naman? Sabi nila kapag magpabakuna ay tila nagkakaroon po ng side effect. Bakit ang inyong lingkod ay katatapos lang kanilang tanghali pero ngayon pil na pil, malakas na malakas at wala po tayong nararamdaman kahit anong uri ng side effect. Diba doon po sa ating mga kababayan, wag na po kayo magdalawang isip, ha? Wag na po kayo magdalawang isip, sumunod na po tayo sa ating gobyerno dahil ang sabi nga po ng ating gobyerno, hindi naman nila gagawin kung ito ay kakasama sa atin, ano? Wala po silang ibang ginagawa kundi kakabuti lagi ng bawat mamamayang Pilipino. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating gobyerno, siyempre sa pamagitan po ng ating Pangulong Duterte, ganun din po itong ating DOH, siyempre Secretary Roque at Secretary Duque Secretary Duque at saka itong pamunuan ng IATF. Isama na rin po natin ito pong Octa Research Team na kung saan tuloy-tuloy pong nagmamalasakit sa ating mga kababayan na sana mawala na po itong tinatawag na pandemic sa ating sa atin naman, ano? Hindi lang po dito sa Pilipinas, sana sa buong mundo, ano? Doon po sa ating mga kababayan, yung pong nasa online, maya-maya lang po ay lahat po namin kayo babatiin habang tayo po ay nagbabalita ngayong gabi. At ito po ang mabigat. Ito po ang sinasabi mga nurse, pagod na dahil sa patuloy na pagdabi ng COVID-19 patients. Reklamo pa nila ang hindi natatanggap na special rest allowance. Ito pong tinatawag na special rest allowance. Doon po sa ating ito pong DOH o kaya itong IATF sana gawan nyo na po ng paraan na maibigay na po ito sa ating mga medical practitioner naman, lalong-lalo na po itong mga nurses dahil sa kasalukuyan sila po ang talagang dumaranas na malaking trabaho sa ilalim ng pandemic pagkatapos sa kasalukuyan ay tila nagkakaroon pa po ng problema, no? Doon po sa ating mga kaibigan, sana po naman itong DOH wag nyo naman pong pababayaan ang ating mga nurses, ano? Ito pong mula po sa nurse, doctor, medical practitioner, itong tinatawag na iba't ibang level sana wag nyo na pong pabayaan naman, ibigay nyo na dapat ibigay. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Dito pa rin po yan sa ating programang Manibela ng Masa. Tugigaraw City, Cagayan, isa sa ilalim sa ECQ mula bukas hanggang Agosto 21 dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases dyan po sa nabanggit na lugar. Isipin nyo po yan, Cagayan, Tugigaraw, tuloy-tuloy na pong tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Kaya po nagpasya ang ating gobyerno na ito po ay ilagay po sa tinatawag na ECQ mula bukas,
Bukas po ay August 12, ano? August 12 hanggang 21 dahil nga po sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Ito na po ang mabigat mga sintomas na nararamdaman ng mga pasyenteng tinamaan ng Delta variant. Magkaiba kumpara sa original na COVID-19 ayon sa isang eksperto. So magkaiba daw po, magkaiba po ang nararamdaman, ano, sintomas kapag ito pong Delta variant ang tumama, tila nagkaroon po ng pagbabago ikukumpara doon po sa original na COVID-19. Hindi ko kasi alam ito kung ito bang Delta variant na ito o ito na ba ay anak na ba ni COVID-19 o ito ba ay apo o kamag-anak, ano? Dahil parami ang Delta, parami po yung variant, hindi na po natin malaman kasi ang problema sa atin itong kalaban na to talagang hindi natin nakikita. Sabi ko nga po, pag magpakita ka pag makapasok ka lang dito sa studio, magpakita ka lang at titirisin kita. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Gobyerno ng Hong Kong hindi kikilalanin ang vaccination cards ng mga Pilipino manggagawa na inisyon ng ating mga LGU. Mabigat naman itong gobyerno ng Hong Kong. Anong gagawin? Pagdating sa kanila, anong gagawin? Anong gagawin kapag hindi kinilala yung mga vaccination card? Anong kailangan? Alam mo na pagdating doon sa Hong Kong, alangan naman na sila bakunahan uli. Ano bang magandang pamamaraan, ha? Pakitawagan nga po yung presidente ng Hong Kong at kausapin natin kagad-agad. Para maging malinaw ito. Kasi mahirap naman yan, ha? Gobyerno ng Hong Kong hindi kikilalanin ng vaccination card ng mga Pilipino manggagawa na inisyu ng ating mga local government unit. Sino ba dapat mag-issue dyan, ha? Dapat klaruhin po ito. Mas maganda siguro bago pumunta ng Hong Kong, magkaroon na pong proper coordination dyan po sa Embassy of Hong Kong dito sa ating bansa. Para pagdating naman doon sa kanilang lugar, hindi naman maging kawawa ang ating mga OFW, ano? Kasi kapag hindi kinilala yung vaccination card, saan ilalagay yung vaccination card pagdating doon? Sa basurahan, ayos-ayos kayo, ha? Doon po sa ating mga local government unit o kaya ito na Department of Foreign Affairs, ito pong si Secretary Locsin naman, pagdating sa Pilipino talagang hindi nagpapaiwan at ganun din po ito si Secretary Bilyo. Mga bigatin po ito dito po sa ating bansa. Kaya kapag ito po ang umarangkada, sabihin kung ayaw niyong kililanin, hindi wag muna kami ang padala sa inyo ng tao. Diba ganun lang yan kasimple, no? Siguro panawagan po sa Department of Foreign Affairs and of course naman sa Department of Labor and Employment at ganun din po itong Hong Kong, tama ba? Yung Embassy of Hong Kong dito sa ating bansa, pag-usapan nyo na muna rito yan bago makarating pa ang ating mga kababayan doon sa Hong Kong. Pagdating doon yung vaccination card pala ay tila sasablay, ano? Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas. Yung tinatawag na apat na M. Aba naman, yung po ay mula sa compliments. Ano kaya maaaring gawin tuwing nakakaramdam ng giyang o pananabik na gumamit ng droga, alkohol o paninigarilyo? Sabayan niyo ako. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras,
pagsapit ng tukso, laging tatandaan mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo't pangakong magbago. Ayan ha. Ayan na, compliments po yan sa U-side, ano? Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:54 ng gabi. Ngayon po ang ating pong makakasama po maya-maya lamang ang butihing substation ng Substation 6. Wala pong iba kundi si Major Arnold Sadura naman, ano? Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. ACQ sa NCR, posibleng ma-extend DOH. Malaki ang posibleng mapahaba pa ang implementasyon ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila dahil sa patuloy pang pagtaas ng mga naitatalang kaso ng COVID-19. Sinabi ni Department of Health DOH Undersecretary Maria Rosario Berheri na palaging may posibilidad na magpapalawig ng ACQ dahil kahit na umiral ng 2 linggong hard lockdown ay patuloy pa rin tataas ang mga maitatalang COVID-19 cases. Base sa kanilang projection, ay atin po lang objective for this ECQ is for us to prepare the system para mas ma-manage natin itong ganitong klaseng sitwasyon sa ni Berhere. Ngunit nilinaw ng official na ang pagpapalawig ay kailangan pa rin ng talakayan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease or IATF. Ang Metro Manila ay kasalukuyang nakasailalim sa ECQ simula Agosto 6 hanggang 20 upang mapigilan ang pagkalat ng mga kaso ng COVID-19, partikular na ang Delta variant nito. Gayunpaman, sinabi ni Berhere na hindi lamang ang lockdown ang dapat na asahan, kundi kailangan din ang magsagawa ng iba't ibang pamamaraan upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Metro Manila, tinanggalan ang kapangyarihan sa ayuda. Sino kaya ito? Sino kaya? Hanggang ngayon wala naman, ano? Tinanggalan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng kapangyarihan ng isang mayor sa Metro Manila sa pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga residente na apektado ng Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region. Ayon sa Pangulo, ito ay dahil sa Advigo Muno ay naturang mayor na magsagawa ng maayos na pamamahagi ng ayuda. Nakita naman ninyo, it's on TV and all, na wala talagang kalam-alam itong mayor na ito. So tinanggalan natin muna ng itong pagpamimigay ng pag-distribute ng pera pati tulong ng gobyerno, pahayag ni Pangulo. Sino kaya ito, ano? Wala naman, ano? Wala pa naman, ano? Hindi pinalanan ni Duterte ang mayor ng Metro Manila, lugar na pinamumunan nito. Hindi man marunong mag-organisa ng distribution. Alam po, may isang syudad ako dito ay order the declared your department and itong DSW na kayo nang magbigay ng mga ayuda, pati na yung mga kung anong may tutulong sa national government, sa local government units na walang alam na hindi marunong mag-organize ng mga distribution at in only result in disorder, pahayag ni Pangulo. Ayon sa Pangulo, inastasan na niyang Department of Interior and Local Government at the Department of Social Welfare and Development na mag-take over at pangisiwa ng pamahagi ng ayuda. Lahat niya ng tulong ng pamahalaan na ibibigay sa naturang lungsod sa pangasiwa ng DIL at DSWD. Sa kasalukuyan naman po, tuloy-tuloy at wala pa naman po tayong nababalitaan kung sino nga ang mayor na yun. Ano? Baka pang 18 mayor yan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Siyempre, regards po natin yung PNRC Parañaque Chapter sa panguna ni Mr. Joseph Tina. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Pinas tatanggap ng 222 million bakuna ngayong Agosto. Tatanggap ng ang Pilipinas na 22.7 million doses ng bakuna laban sa COVID-19 ngayong buwan. Sa report ng Vaccine Caesar Secretary Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Rodrigo Duterte, kamakalawa, sinabi nito na ang mga parating na bakuna ay gawa ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac at Sinopharm. Maba naman, sarap pa. Maganda po ito, maganda po ito dahil kompleto Ricardos. Ito po ay gawa ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac at humabol na po itong paborito ni Pangulong Duterte, Sinopharm.
Ayon kay Galvez, nagsisilbi ring chief implementor ng National Task Force Against COVID-19. Ang Sinopharm ng China ay magdodonate ng 1 milyong dosis na inaasang darating sa Agosto 21. Ang Sinovac Biotech naman ay magdi-deliver ng 3 milyon dosis na ikaapat na linggo, samantalang ang Pfizer ay magpapadala ng 727,850 dosis at 2.2 milyon ng dosis na ang Moderna. Aba, magaling po ito. Okay yung Moderna, di ba yung Moderna isahan lang? So maganda po ito. Maganda po ito. Ang mga nabanggit na shipments ay bahagi ng mga bakuna na binili ng gobyerno at ng pribadong sektor. Tatanggapin din ng bansa ng 3 million dosis ng COVID-19 vaccine mula sa COVAX Vaccination Sharing Program ngayong Agosto. Iniulat din ni nagpaturok na ng nasa 24.4 million ang gobyerno, 13 million ang nakatanggap ng unang doses at 11.3 million ang kompleto ng bakuna. Na ba? Kompleto, Ricardos. Kompleto bakuna. Kasama na po ang inyong lingkod dyan. Protektado na dahil bakunado na ako. Kaya doon sa mga ayaw pa magpabakuna, magpabakuna na kayo. Ito na po mga kababayan, Esperon, bumilta sa mga namumulitika sa pondo ng National Task Force LCAC. Bakit kasi naman pinakikialaman ninyo? Napakalaki naman trabaho ng mga ito. Isipin nyo ba naman ilan taon na ba ito? Napakatagal na po itong namimihasa o nakikigulo. Pagkatapos nagkaroon ng pondo, pinakikialaman nyo pa, no? Huwag naman ganyan. Esperon, binilta sa mga namumulitika sa pondo ng NTF-LCAC. Biniltahan ni National Security Advisor National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Vice Chairman Secretary Hermogenes Esperon Jr. ang mga kritikong nagsasabing ang pondo ng task force ay dapat ilagak lamang sa laban sa COVID-19. Aba naman, huwag kayong ganyan. Pabayaan nyo na po. Pabayaan nyo na po ang pamuno ng NTF-LCAC dahil ginagawa naman po talagang kanilang tungkulin para masopil na itong mga pasaway, mga busero, itong mga miyembro na ng NPA-NDF at CPP-NP. Ayon kay Esperon, pa ang self-serving ang mga political statement ng mga kritiko upang makahikayat ng mga botante para sa susunod na darating na eleksyon. Ang gobyerno at pribadong sektor ay nagsama-sama sa pakipaglaban sa COVID-19 na kilalang clear and present danger. Anya ang pondo ay panlaban sa Communist Party of the Philippine New People's Army, Army National Democratic Front or CPP-NP, NDF para sa katatagan at kapayapaan ng bansa na pinagsisikapang mangyari ng NTF LCAC sa pamagitan ng pagpapaunlad sa mga barangay na piniste ng teroristang komunista sa pamagitan ng Barangay Development Program or BDP. Yan po ang maganda. Maganda po ang ginagawa nyo. Tuloy-tuloy lang po kasi kapag yan mga yan hindi nyo sinopila ba? Bukas pangalawa tayo ang susupilin yan. Paliwanag pa ni Esperon, hindi lamang pakikipaglaban sa COVID-19 pandemya kinaharap ng pamahalaan, nandyan ang ekonomiya na dapat asikasuhin din ang pakipaglaban sa kriminalidad at illegal na droga at maging sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng 8:02 ng gabi. Pinabulaanan din niya ang pondo na task force para sa susunod na taon ay gagamitin ng Administrasyong Duterte upang panalunin ang mga manok nito sa susunod na halalan. Hindi naman po talaga yan. Ayan. Ayan si General Esperon, di ba? Mali naman talaga. Hindi naman gagamitin yan. Siyempre, ibang level naman ang eleksyon, ano? Ibang level ang labanan sa 2022 eleksyon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. US, pinaiwas bumay sa Pilipinas, sa Pinas, ang di bakunado. Tama naman, para pagdating dito, bakunado na kayo, deprotektado na kayo, hindi kayo mahawaan, hindi rin kayo makakahawa. Pinayuhan kapo ng US Center for Disease Control and Prevention, CDC, ang mga hindi bakunadong individual na iwasang bumay sa Pilipinas at sa iba pang bansa na nasa kategorya ng Level 3 o COVID-19 high. Bukod sa Pilipinas, kabilang sa nasa ilalim ng Level 3 ay ang India, Italy, Japan, Guam, Cambodia, Belgium, Peru, Russia, Norway, Sweden, Switzerland, Vietnam, Turkey at iba pa. Ay manatili muna kayo kaya dyan sa inyong lugar. Kaysa pupunta sila sa iba't ibang
bansa naman eh. Kahit saan ka pumunta ngayon eh, puro kinakain, puro namamahagi ng variant. So, itong ating mga kano naman eh, bakunahan nyo na lang muna talaga. Huwag muna yung policy na hindi bakunado, no? Giniit ng USCDC na kung hindi maiwasang magtungo sa mga nabanggit na lugar, ay dapat sigurado na fully vaccinated sila bago ang biyahe. Natukoy na rin ng USCDC ang ilang lugar na nasa ilalim ng Level 2 o COVID-19 Moderate at Level 1 o COVID-19 Low. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap lang alas 8:04 ng gabi. Pinaigting ng pagbabakuna proteksyon ng pamilyang Pilipino versus Delta variant. Kailangan paigtingin pa ang pagbabakuna at tiyaking sapat ang supply ng mga bakuna kontra COVID-19 upang maproteksyonan ang pamilyang Pilipino laban sa mas nakakahawang Delta variant ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Ang pagpapabakunang pinakamainam na proteksyon para sa atin lalo na para sa ating buong pamilya, sabi ni Pangilinan. Dahil payag na ang karamihan sa ating mga kababayan na magpabakuna, sinabi ng senador na dapat itong ilapit ng pamahalaan sa taong bayan lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Buo ang paniniwala niya ang bakuna ay epektibong panangga laban sa mas mapanganib na Delta variant, kaya dapat itong pagtingin ng pamahalaan sa paigtingin ng pamahalaan lalong-lalo na sa madaling panahon. Lalong-lalo na sa madaling panahon. Ayan po ang sinabi ni Senator Francisco Pangilinan. Ayon kay Pangilinan, hindi rin magiging epektibang enhanced community quarantine or ACQ sa Metro Manila kung hindi ito sasama ng pinaigting na pagbabakuna. Maigting na pagbabakuna kasabay ng mas maraming testing, malawakang tracing, pati na sapat na ayuda sa mga mahirap ang tutulong para masugpo ang paglaganap ng Delta variant, pagbibigay diin ni Pangilinan. Si Pangilinan po senador po yan halal po yan ng taong bayan. Magaling pong mangbabatas yan. At magaling din pong magpunayan. At magaling din po yan magpayo. Palakpakan po natin si Senator Francisco Pangilinan. Ito na maganda. Good news. Good news kay Unyok. Pangakong napako kay Unyok, tinupad ni PRRD Bongo. Kita nyo na yan. Yon si Pangulong Duterte, the best. Palakpak naman tayo dyan. Matapos malaman ang hinaing ni dating Olimpiana Mansuelo Unyok Velasco kaugnay ng mga pangakong napako sa kanya ng magwagi ng silver medal sa Olympics, higit 2 dekada na ang nakaraan, tiniyak ni Senator Christopher Bongo na hindi ito mangyayari sa Duterte administration, lalo na ngayong humakot ng medalya ang ilang atletang Pilipino na sumabak sa Tokyo Olympics. Sinabi ni Go na pinababati niya kay Pangulong Duterte ang hiniaing ni Unyok at nirekomendang bigyan siya ng financial aid para matugunan ang hindi na ibigay ng pangako sa boksingero ng iba't ibang kumpanya at personalidad. Sa ngayon ay pinoproseso ng Office of the Presidential and Financial Assistant na 500,000 para kay Unyok. 500,000 after 2 decades. Kapag may binitawang salita, dapat tuparin. Iyan po ang ugali naman ni Pangulong Duterte, bagamat nangyari naman ito more than 20 years ago at wala naman kaming kinalaman sa mga napangako sa kanya noon. Nais ko lang harapin ng paraan na maresolba ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Anya, sabi ni Go. Si Unyok ay nagwagi ng silver medal sa boxing noong 1996 Summer Olympics Games. Ayon sa boksingero, maraming personalidad at politiko na nangakong bibigyan siya ng gantimpala at insentibo pero hindi naman natupad. Ay, wag na po kayo mangako kung hindi nyo naman natutupad. Yung pong mga nangako doon sa mga nanalo tayo, doon po sa mga nagkamit ng medal. Medal ba tawag doon, Mr. Chairman? Doon po sa nakakuha ng ginto silver. Ay saka yung mga kunin nyo na kagad yung pangako Kunin nyo na kagad ang pangako. Huwag nyo nang pabutin pa ng ilang buwan. Kasi baka mangyari yung nangyari kay Unyok. Umabot na ng halos 24 years. Hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Mabuti na lang Sabi na nga, asan ba yung kaibigan natin? Sabi niya, pare ko naman,
pinangakuan na kita, gusto mo patuparin ko pa? Ganyan na nangyari kay Onyok, ha? Mabuti na lang nandito si Senador Bongo. Alam mo si Senador Bongo, ilang bisis ko na ito na nalapitan lang, ha? At ilang bisis na rin nagkaroon kami ng selfie. Pero sa totoo lang, personally, bagamat hindi ko siya masyado nakakausap na matagalan, na ba? Totoong si Senator Bongo, kung sa totoong tao po ito, yun ang maganda rito. Hindi po ito mahirap kausap, hindi po ito mahirap lambingan. At ito pong si Senador Bongo talagang pil na pil ng taong bayan din. Ano? Tiniyak ni Gon na ang nangyaring pagpapasa kay Onyok ay hindi mangyayari kina Hedilyn Diaz, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Iomer Marcial na nagwagi ng medalya sa Tokyo Summer Games. Yasan na yung mga nangako. Sinabihan na kayo ni Senador Bongo na yung mga nangako dito sa mga nagkamit ng medalya ngayong sa Tokyo Olympics, hanggat maaga, iabot nyo na. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita habang hinihintay po natin ang ating kasama, ang ating pong guest na si Police Major Arnold Isadora. At maya-maya lang po ay siya ay ating makakasama sa ganap na alas 8. No? Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Clark Shipment Drug Trade PDEA. Pinawalang sala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang negosyanteng una nang nasangkot sa umano'y paglalagay ng marijuana sa mga hygienic products na ipinasok sa Bureau of Customs Port of Clark noong September 2020. Inisyuhan ng certificate ng PDEA ang mga negosyanteng sina Frederick Juan at Leonardo Cabalpin na nagpapatunay na sila ay walang kaso ng droga na nakinakaharap sa nasabing ahensya. Una dito ay pinadala ni Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Force Chief Joseph L. Samson ang report ng PDEA Region Trade Director Christian Pribaldo na negatibo sa anumang uri ng droga ang naging resulta ng chemical analysis sa mga nasamsam na produkto ng mga nasabing negosyante. Maging noong September 29, 2020, naglabas na rin ang kaparihong certification si PDEA Provincial Officer Vidal at ganoon din po si DC Bacolod na gumigiit na negatibo sa droga ang mga nasabing hygienic products. Gayon din una ang tinanggi ni Juan at Cabalpin na sangkot sila sa anumang illegal na negosyante at negosyo at ang mga inangkat nilang liquid hand soap at mga toothpaste ay mga lehitipong transaction. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksim patalastas mula po ito sa USAID. Yung pong 3 minuto ay mula po doon sa DOH o pananabik na gumamit ng droga, alkohol o paninigarilyo. Sabayan niyo ako. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo't pangakong magbago.
po. Ay, asan yung ano ko? Asan yun? Teka, wala pa yung ano, hindi naka ano, delayed eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Ah, ako po si Police Major Arnold Sadora, ang commander po ng Don Bosco Police Substation 6. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Police Major Arnold Sadora ng Don Bosco Substation 6 na Parañaque Police. Ako po ay magre-report tungkol po sa kalagayan ng ating nasasakupan ng Monwok at Don Bosco. So sa ngayon po at medyo bumaba po naman ang ating krimen at tayo naman po ay nakahuli na naman ng mga drug addict sa ating lugar at katunayan po tayo po ay nag number 1 sa illegal drugs itong mga nakarang linggo, pati po sa illegal gambling, mga sugal, which is bawal po sa ngayon, lalong lalo na po nandun po tayo sa enhanced community quarantine na pinatutupad po ng ating gobyerno ngayon at ng IATF. Sa ngayon po kami po ay kasalukuyang nagbabantay sa mga ayuda ng gobyerno na pinamamahagi po ng ating mga barangay, lalong-lalo na sa aking nasasakupan sa Monwok at Don Bosco. At naging maayos naman po yung ating pamamalakad doon at nakiisa na rin po yung mga tao na hindi magsiksikan sa ating nasasakupan. Katulong din po ng ating mga barangay tanod at multipliers. Kagapay rin po lahat ng ating kapulisan na nagbabantay sa barangay. Kasama rin po dyan yung ating vaccination site sa SM Bikutan na napakaganda po ng ating pagsasayos doon at pinatutupad kasama po ang ating mga multipliers ng barangay Don Bosco, mga tanod at mga security guard po sa tulong po ng CRS managers at mall managers at mga doktor na nagpapatupad din po sa loob ng backside ng vaccination area. So yun lang po at maraming salamat po sa Epic.
Ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus na SARS-CoV-2. Maaaring makuha ang sakit ng COVID-19 mula sa ibang tao na may virus. Ang sakit ay kumakalat sa pamamagitan ng maliliit na mga patak o droplets na tumatalsik mula sa ilong o bibig kapag ang isang taong may COVID-19 ay umubo, bumahing o nagsalita. Ang mga droplets na naglalaman ng virus ay maaari ring dumapo sa mga bagay at ibabaw ng mga gamit tulad ng mesa, doorknob, handrail at cellphone. Maaring mahawa ang mga tao kung hahawakan nila ang kanilang mata, ilong o bibig matapos hawakan ang mga bagay na may droplets. Ang contact tracing ay paghahanap ng lahat ng direktang nakasalamuha o close contact ng isang taong may COVID-19. Ang contact tracing ay isang epektibong pampublikong hakbangin upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga komunidad. Ang mga taong direktang nakasalamuha ng isang taong may COVID-19 ay maaaring mahawa at makahawa pa ng iba. Sa pamamagitan ng paghahanap ng close contact, pag-uulat, paghihiwalay, at pagbibigay lunas sa mga nagkaroon ng sintomas, mapapababa natin ang bilang ng impeksyon sa populasyon. May 3 pangunahing hakbang ang contact tracing. Step 1, identify cases. Inaalam ang mga taong may COVID-19 o maaaring may COVID-19. Sila ay ihihiwalay, susuriin at bibigyan ng karampatang lunas. Step 2, identify close contacts and venues and settings. Kinakailangan alamin at ilista ang mga nagkaroon ng close contact sa isang taong may COVID-19. Ang mga close contact ay maaaring mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay o kasama sa trabaho. Dapat matanong ang taong may COVID-19 tungkol sa kanyang mga naging gawain at mga taong nakasalumuha at mga lugar na nabisita 2 araw bago nagsimula ang kanyang mga sintomas hanggang sa loob ng 14 na araw o hanggang sa maging negatibo ang resulta niya sa repeat test. Step 3. Take immediate action. Agad nating i-isolate ang mga taong may COVID-19 o maaaring may COVID-19 sa mga itinalagang isolation centers sa loob ng 14 na araw o hanggang maging negatibo ang kanilang resulta sa repeat test. Susubaybayan ang kanilang kondisyon at bibigyan sila ng kaukulang pangangalaga. Ang mga close contacts naman na hindi nagpapakita ng sintomas ay isa sa ilalim sa quarantine sa mga itinalagang quarantine center sa komunidad. Susubaybayan rin ang kanilang kondisyon at kung kinakailangan ay bibigyan ng karampatang lunas. Ang mga close contacts na walang sintomas ay susubaybayan araw-araw sa loob ng 14 na araw para malaman kung magpapakita sila ng sintomas ng COVID-19. I-anunsyo ang mga lugar at pagdiriwang kung saan dumalo ang taong may COVID-19 o maaring may COVID-19. Ipagbigay alam sa publiko na iwasan muna ang pagpunta sa mga lugar na ito. Bigyan rin ng payo ang mga taong pumunta sa mga lugar na ito o dumalo sa mga pagdiriwang na ito na subaybayan ang sarili at makipag-ugnayan sa kanilang local health office kung sila ay magkaroon ng mga sintomas ng COVID-19. Ang mga close contacts at mga taong dumalo sa mga pagdiriwang o lugar ay dapat ding mabigyan ng mga impormasyon tungkol sa sakit at kung paano maiiwasan na makahawa sa iba. Layunin ng contact tracing na mabilis na matukoy ang mga may sakit at close contact, maitala, maibukod, at magamot upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ang hindi pagtukoy ng kahit isang close contact ay maaaring magresulta sa pagkalat ng sakit at patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakasakit at namamatay. Ang contact tracing ay isang mahalagang hakbang para sa malawakan at mabisang pagtigil ng pagkalat ng COVID-19. Pigilan natin ngayon ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Detect, report, isolate, treat. Sama-sama nating sugpuin ang sakit na ito. Oo, ayan ha. Atid po yan ng DOH.
At sausapin pa rin po yan ng COVID-19. At doon po sa atin mga kaibigan, kanina po nakasama po natin ang buting Police Major Arnold Isadora ng Subi Station 6 diyan po sa Monwok at saka sa Don Bosco. Nag-report po siya at nagbigay po siya ng ulat para po sa ating mga kababayan. Opo. Time was on my side when I was running down the street. It was the bang, bang, bang. Suitcase and an old guitar and something you'd occupy my mind. Yes, she was born to be alive. Yes, she was born. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao ang nakasama po natin ang buting Police Major Arnold Sadora ng Subi Station 6 ng lungsod ng Parañaque. So, doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:27 ng gabi. Dito po yan sa Empilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Tanod joke sa murder na may mental problem. Naharap na kasong murder ang barangay Tanod na nakabarel at nakapatay sa isang lalaking may problema sa pag-iisip. Sinabi ni Chief PNP General Guillermo Ilyasar sa isang panayam na naghanda na ang Manila Police District ng kasong murder laban sa barangay Tanod na bumarel kay Eduardo Ginyuga, 59 na lumabag umano sa korpyo. Ang insidente ay nangyari sa barangay 156 noong Sabado ng gabi. Sa CCTV footage, makikita na pinagsasabihan ni Barangay Tanod Cesar Panlaki ang isang lalaki na may hawak ng wooden stick at umalis na pagdakay hinabol ang biktima at binaril ang hinandang kaso ng MPD is murder. Ipapabayan natin sa piskalya itong disposition ng kasong ito. Pahayag ni Ilyasar. Sinabi pa ni Ilyasar na ang barel na nakakuha sa suspek ay walang serial number. Kabady, sinakyud habang natutulog. Ito po ay sa lugar ng Cavite. Tama ba ito? Sugatan ang driver ng isang kumpanya ng pagsasaksakin ng kasamahan ito ng nagtalo makarang hindi magkasundo sa oras ng kanilang trabaho sa Kawit, Cavite, Martes ng madaling araw. Ginagamot ngayon sa Binakayan Hospital si Lino, Lasir na umali, may asawa, STN driver na nag-integrate Waste Management and Corporation or IWMY sa Barangay Taklong, Kawit, Cavite. Pinaghanda naman ay Salvador Langwesta na sa wastong edad, katrabaho at STN sa IWMI compound sa ulat ni Police Corporal Roldan Recoma ng Kawit Police Station alas 8:02 ng gabi nang magtalo ang dalawa sa oras at description ng kanilang trabaho. Natigilan naman ito ng mamamagitan ang iba pa nilang kasamahan pero alas 3 kahapon ng madaling araw habang natutulog ang biktima sa isang duyon ay inundayan siya ng saksak sa dibdib ng suspect. Nagpagulong-gulong ang biktima upang umiwas sa pag-atake ng suspect hanggang sa tumakas ang huli. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Tatlong bangkay sa C-130 crash pinangalanan. Tatlo pang bangkay ng sundalo mula sa bumagsak na C-130 plane sa Paticol, Sulu. Noong Hulyo 4 ang nakilala na ayon sa Armed Forces of the Philippines or AFP. Sa pahayag ni AFP ayon na rin sa report ng Regional Crime Laboratory of S9 ng Philippine National Police. Kinilala ang sundalong sina Corporal Jimar B. Mundido, Private First Class Lester AIT Lagrada at Private First Class Vincent Sabadugi. Naipagbigay alam na ito sa kanilang mahal sa buhay at inihanda na rin ang paghatid ng mga labi sa kanilang pamilya. Nasa halos 40 apat na po bangkay ang nakilala na sa
10 na lang ang dumaan sa rigorous process of identification. Bumagsak ang C-130 sa Barangay Bangkal sa patikol ng hindi nakalanding sa airport. Nasa 53 ang namatay at 50 sundalo at 3 na civilian. Umabot naman sa 46 servicemen at 4 civilian ang naging sugatan. Yes, we were born. Samantala dito naman po tayo sa lalawigan ng Pampanga. 4 na bayan sa Pampanga lubog sa baha. Isinilalim sa state of calamity ang 4 na bayan sa Pampanga dahil na rin sa pagbaha kasunod ng mga pag-ulan bunsod ng sama-sama ng panahon. Sinabi ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDR nakabilang na dito ang mga bayan ng Masantol, Makabibi, Santo Tomas at San Simon. Sa paglalagay ng state of calamity ng hulugan na mas madali at mabilis ng magagamit ng lokal na pamahalaan ng mga pondo sa pagtugon sa mga kalamidad. Sinabi pa ng Pampanga PDR na nasa 104 na barangay at sa lalawigan ang nanatiling lubog sa baha. Mabigat 104. Yan po sa lalawigan ng Pampanga, lubog sa baha. Yan po ang sitwasyon dyan po sa lugar ng Pampanga. Aabot naman sa 870 pamilya o 3,272 na individual ang nasa evacuation centers. Nanatili namang hindi nadaraanan ng mga motorista ang bahagi ng San Simon, Baliwag Road sa San Simon at Batasan Road. Barangay Colgante, Apalit San Simon na lubog ang mismong municipal hall. Dahil dito ay nailipat ang mga empleyado para tuloy-tuloy magserbisyo ng lokal na pamahalaan. Isipin nyo, baging ito yung ito pong San Simon ay lubog sa baha. Yung pinaka-munisipyo mismo. So mahirap ganyan paglubog, Napakahirap pagtrabaho kapag ang ating pinagtatrabahohan ay lubog sa baha. Kanina po pala ito pong si Police Major Arnold Sadora ay tila hindi po masyado at napakarami pong ginagawa dahil nasa ilalim pa po tayo ng pandemic, yung po iba't ibang uri ng local na ordinances naman ay kasalukuyan pong pinatutupad, lalong-lalo na po doon sa usapin ng liquor ban, gano'n din po doon sa Corpio, At ang ito pong barangay Moonwalk, gano'n din po itong barangay Don Bosco, medyo malaki-laki po ito at talagang iniikot po ito araw at gabi ng Sub-Station 6 sa panguna pa rin po ng butihing Police Major na si Police Major Arnold Sadora, Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Pasaway sa ECQ, dadampot ita ng maayos. Ayan, yung pong mga pasaway dyan. Pasaway yung hindi sumusunod sa ECQ. Pasaway sa ECQ, damputin ng maayos, PNP. Pinaalala ni Philippine National Police PNP Chief Guillermo Eliazar ang kanyang mga tauhan na mahigpit na sundin ang mga guidelines sa pag-aresto sa mga lumalabag sa quarantine at health protocol. Ginawa ni Eliazar ang paalala matapos manawagan sa mga tagapagpatupad ng batas si Department of Justice DOJ Secretary Minardo Guevara na sundin ang mga reglamento sa pag-aresto lalo na sa mga lugar na napasa ilalim sa Enhanced Community Quarantine or ECQ. Sinabi ni Eliazar na publiko na laging susundin ng mga pulis ang rules of law sa mga pag-aresto sa pagsita sa mga lumalabag. Agad naman pananagutin ng PNP ang mga pulis na magmamalawis o abuso pagpapatupad ng guidelines. Mahalaga pa rin ng ating kapulisan ang maximum tolerance at courtesy sa pagsita sa mga quarantine violators, saad ni Eliazar. Yes, we were born. DILG kinalampag sa contact tracing, sa gitna ng pagbuso ng kaso ng Delta variant ng COVID-19, nanawagan si Senador Win Gatchalian sa Department of Local and Local Government DILG sa mga lokal na government units LGU ng mas mag-igting sa pagtingkilik sa stay safe application para magkaroon ng unified contract tracing system sa bansa. Sa totoo lang kung pa rin ang mga contract tracing, ilang LGS pa lang ang gumagamit ng unified contract tracing. Hindi kagaya sa Taiwan o Singapore na mayroon silang iisang contract tracing app, sabi ni Gatchalian.
Ayon kay Gatchalian, kailangang isaalang-alang ang pagtatag ng Unified Contact Tracing System upang mapabilis ang pagtugon sa mga nahawa ng mas matinding klase ng COVID-19, lalo na at dumarami ang kaso ng Delta variant at paraan na rin mapigilan ang pagkalat nito. Sa kasalukuyan, tanging ang mga siyudad ng Valenzuela, Antipolo, Mandaluyong, Pasig, Quezon at Taytay sa Rizal para lang ang Unified Contact Tracing. Aba, iyan na. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagbabalik, dahito naman po tayo sa Balaitang Metro Manila, dito po sa lungsod ng Parañaque. Tayo po ay magbibigay muna ng kaunting patalastas, yung pong 3 minuto. Aba. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Sumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19. gawin tuwing nakakaramdam ng giang o pananabik na gumamit ng droga, alkohol, o paninigarilyo? Sabayan niyo ako. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas
magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo't pangakong magbago. Ayan ha. Ayan po ay compliments mula po yan sa USAID. Apat na M. Diba yan po maganda. Doon po sa atin mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay lilipot na po sa ating mga balita dito po sa lungsod ng Parañaque. Dito po sa Parañaque ngayon po ay August 11, 2021. The total number of active cases in the city of Parañaque is 840 or 3.5% including no address unknown barangay and 75 new cases. Kahapon ay halos ganun din at ngayon po ay may bagong 75 new cases. The total confirmed cases is now 24,226 while recovered patients are 20,852 or 94.3% and death have a total number of 534 or 2.2%. According to the Department of Health, DOH, Parañaque City Health Office, and Parañaque City Epidemiology and Surveillance Units or CESU. At doon naman po sa may 16 na barangay po ang lungsod ng Parañaque at ito po ang mga active cases ay ang mga sumusunod. Baclaran 29, Donggalo 12, La Huerta 9, San Dionisio 95, San Isidro 106, Santo Niño 20, at Tambo 33, Vitales 11, Baypoms 123, Baypoms 123, Don Bosco 100, Marcelo Green 29, Merbel 38, Monwook 42, San Antonio 82, San Martin de Porres 25, San Valley 85, Anon Barangay ay 1. Muling pinalahanan ng ating City Government of Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares na sundin ang payo ng ating gobyerno sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine at manatili lamang sa kanilang tahanan kung walang importanteng gagawin sa labas at sundin ang mga guidelines na natutupad ng ating pangalan upang maiwasan ang pagkahawa at pagka-expose sa COVID-19. Isang paalala mula sa inyong lokal na pamahalaan lungsod ng Parañaque na maging alerto, maingat at responsable. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga ulat. Ito pong Parto Parañaque City COVID-19 vaccine scheduled for August 12, 2021 first dose. Ngayon ba ito? Ngayon ano? Ngayon po ito. Ngayon ano? Narito ang schedule ng vaccination for first dose. Bukas. Bukas po ito. Dahil 11 ngayon ano? Narito ang schedule ng vaccination for first dose bukas araw ng Huwebes, August 12, 2021 at ang listahan ng mga nababakunahan ay nasa listahan. At ito po ang mga schedule, COVID-19 vaccine schedule for August 12, 2021 Thursday. Narito ang schedule ng vaccination first dose August 12, 2021 at ang listahan ng mga mababakunahan. Ayan po makikita po natin dito po sa lugar ng SM Bicutan, Merbel, San Valley, Monwook, Don Bosco. Sa Merbel po ang oras alas 8 hanggang alas 9:45. San Valley alas 9:45 hanggang alas 11:30. Monwook alas 11:30 hanggang 1:15. At ito pong barangay Don Bosco ay nasa 1:15 hanggang alas 3 ng hapon. Batay po doon po sa mga nakalista, bawat barangay po ay may kanya-kanyang oras na nakalaan para sa inyo. Sana doon po kayo pumunta. Hindi po yung nasa po kayo sa Merbel na alas 8, darating po kayo alas 11 ng tanghali. Mali po yun, Ito po, ulitin po natin. Merbel, alas 8 hanggang alas 9:45. San Valley, alas 9:45 hanggang alas 11:30. Monwook, alas 11:30 hanggang 1:15. At Don Bosco, 1:15 hanggang alas 3 ng hapon. Dito naman po tayo sa lugar ng SMBF. Ang SMBF po ay nasa Dr. Ray Santos Avenue, BF Homes, Parañaque. At ito naman po ang mga naka-schedule. BF Homes, alas 8 ng umaga hanggang alas 9:45 ng umaga. At tapos Marcelo Green, alas 9:45 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali.
At ganoon din po to sa San Antonio, Barangay San Antonio, alas 11:30 hanggang 1:15 ng hapon. At ganoon din po 1:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay sa lugar ng SM Bikutan. Nabasa na po natin, dalawa na pong mall, SM Bikutan, SMBF. At ang pangatlo po ito, Ayala Mall, fifth floor. Ito po ay first dose po ito sa bakuna. Ayala Mall, fifth floor, Vitales, alas 8 hanggang alas 9:45 ng umaga. Baclaran, alas 9:45 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali. Tambo, alas 11:30 hanggang 1:15 ng hapon. At ganoon din itong Barangay Dungalo, alas 1:15 hanggang alas 3 ng hapon. Sana po itong per barangay, doon po sa barangay level palang pakisabihan na po ang inyong mga kabarangay na kung ano pong oras ang naka-allocated sa inyo, sana doon po kayo makapunta, At ganoon din po dito sa lugar ng SM Sukat. Sa SM Sukat, bukas din po ito, first dose. SM Sukat, alas 8 hanggang alas 9:45 ng umaga. Ito po ay sa Barangay San Isidro. La Huerta, alas 9:45 hanggang alas 11:30. At ganoon din po itong San Dionisio, alas 11:30 hanggang 1:15. At sa Barangay Santo Niño, 1:15 hanggang alas 3 ng hapon. Iyan po ay sa mga schedule bukas, August 12, 2021, Thursday. Born to be alive. Born to be alive. You see, we're born. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita at galing pa rin po yan sa lungsod ng Parañaque mula po sa Parañaque City Public Information Office. Los Ion Card Advisory August 11, 2021. Ito po ay galing sa panawagan po, galing po sa Parañaque City Public Information Office. Narito po ang listahan ng mga pangalan sa maaari na pong kunin ang kanilang mga loss o mga naiwanang Ion Card simula bukas August 12, 2021 sa ganap na alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Magpunta lamang sa tanggapan ng Special Service Office SSO sa 3rd floor Executive Building, Parañaque City Hall at magdalaga ng mga sumusunod. Photocopy valid ID with trace signatures, black ballpen. Photocopy valid ID with trace signatures pagkatapos sa black ballpen. Magdala po kayo ng ballpen, Magdala po kayo ng ballpen pagkatapos ito pong photocopy valid ID with trace signatures. Ibig sabihin, pipirmahan nyo na po ng 3 ang nasabing valid ID. Photocopy po yan, Paalala lamang sa lahat na kung wala pa po ang inyong pangalan sa listahan ay huwag na pong magtangkang magtungo sa tanggapan ng SSO at maghintay na lamang sa mga susunod pang mga anunsyo o call sa Los Ion Cards. Sa kadahilanan tayo po ay nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine at upang maiwasan ang pagkahawa ng COVID-19. Mahigpit na pinatutupad ang health protocols and standards sa nasabing tanggapan sa pagkuha ng kanilang Los Ion Cards. Opo, tayo pong lahat ay mag-ingat upang maiwasan ang sakit na dulot ng pandemya COVID-19. Maraming salamat po, Pagtiyagaan nyo na lang pong basahin. Tingnan nyo po ang mga pangalan nyo po, Kung sakaling wala pa pong nakapost, wala pa po ang inyong pangalan, maghintay-hintay na lang po kayo o kaya tumawag o kaya mag-email o kaya mag-chat diyan po sa tanggapan ng Parañaque Public Information Office. Iyon po ang maganda diyan, Iyon po ang maganda diyan para hindi po tayo magkanda lito-lito kaya hindi na tayo mapagod. Siyempre, napakahirap po ang mapagod, dahil nasa ilalim na nga po tayo ng pandemic. Umiingat po tayo pagkatapos tayo po ay magpapagod na walang mapapala. So tuloy-tuloy pa rin po tayo yung mga nasa online. Malapit na po nating iisa-isahin, Ito pong si Mr. Moises Sikad. Ito pong si Miss Bliss Sisayo. And of course, ito pong si Mr. Joseph Tina. At ito pong si Aida Andro Ibistapang. Regards ko po kayo. At ito pong si Lawrence. At ganoon din po itong si Moises Sikad Andro. At ito pong si Stepane Rosaldo. At ito pong si Bart. At ito pong si Pipito Tile At ganoon din po itong si Cecilia Santa Maria. Regards ko po kayo. At ganoon po itong si Dandes Balangbang. Sir Gaspar, pasiyak naman dyan. Regards ko po kayo si Dandes Balangbang,
So si Noemi Di Guzman, Pipito Telen, and of course ito pong ating mga kasama sa Force Multipliers at ganun din po sa Parañaque Net Radio, ito pong si Mr. Joseph Tina. Siyempre shout out dyan po sa PNRC Parañaque Chapter. Regards ko po kayo. Ano? Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ito pong COVID-19 Vaccination Center, Barangay Munwok. Nagkaroon din po ng vaccination dyan po sa Barangay Munwok. August 11, 2021, tuloy-tuloy na pagbabakuna para sa mga taga-Barangay Munwok. Ngayong araw ng Miyerkules ay tinalagang COVID-19 Vaccination Center. Sa inisyatiba at panguna ng Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares, katulong ang Parañaque City Office sa pamuno ni Dr. Olga Bertosio sa pamuno ng Barangay Munwok, sa pamuno ni Barangay Chairman Obet Alano. Maging bakunado at protektado Parañaqueño kontra COVID-19. So yun po nagiging maganda po dito sa lungsod ng Parañaque dahil talagang tuloy-tuloy po ang vaccination, tuloy-tuloy po, mayroon na po doon sa Ayala Mall, SM Bicotan, SM BF, SM Sokat at mayroon pa doon po sa bawat barangay, nagkakaroon pa po ng mga bakuna doon po sa barangay, kaya po talagang mabilis po ang nagiging takbo sa usapin ng bakuna. At sa kasalukuyan nga po kahapon, ngayon po ito, August 11, 2021, yung pong pamamahagi po ng food pack. Tuloy-tuloy ang pamahagi ng family food pack para sa pamilyang Parañaqueño sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Parañaque, partikular sa Barangay San Martin de Porres, kasama si Barangay Chairman Maiter Singsong, ngayong araw na inisyatibo at pangunguna ni Mayor Edwin Olivares, katuwang ang Vice Mayor Rico Gulis at Congressman Eric Olivares, kasamang City Council at ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque bilang tugon sa umiiral na enhanced community quarantine laban sa COVID-19. Katuwang ang pamuna ng Special Service Office SSO, Public Information Office PIO, Mayor's Barangay Action Officer Embao, Mayor Action Support Group, AMASJ, City Environment and Natural Resources Office, and Raw Over Missioner Development Office, Sumado, at General Service Office, GSO, Traffic and Parking Management Office, TPMO, Mayor Action Support Group, MASJ at Local School Board. So ilan po na, ito na, talagang tuloy-tuloy na po, tuloy-tuloy na po ang pamimigay ng ayuda. Ayuda DILG, DSWD, JLA. Joint Memorandum Circular 21-03. Unang araw ng pamigay ng ayuda sa dalawang sa lungsod ng Parañaque kasama sina DSWD Secretary Rolly Bautista, DILG Under Secretary Jonathan Malaya, Joint Task Force Colonel Raul Villanueva, sa panguna ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Congressman Eric Olivares at buong City Council, katuwang ang CSW buong City Government of Parañaque sa 16 na barangay ng lungsod. At ang maganda po rito, wala na pong dagsa ng tao. Nagiging maganda po ang takbo ng daloy ng ibigayan ng ayuda. Maganda. Sana ito po ay gayahin po ng ibang lugar. Gayahin po ng ibang barangay. Dahil po sa bigayan ng ayuda, lalong-lalo dito sa Barangay San Isidro, sa panguna ni Barangay Captain Noel Haplos, maganda po ang nagiging takbo sa usapin ng bigayan ng ayuda. At doon po sa bigayan ng ayuda, malinaw naman po na sinabi ng ating Pangulong Duterte at ganoon din po ng ating IATF ng DILG, kayo po ay makakatanggap ng 1,000 sa bawat individual at makakakuha po ng 4,000 sa bawat pamilya, na hindi na po higit doon, hanggang 4,000 lang naman po. At sana doon po sa ating mga kababayan, wag na po tayo masyadong makulit, at kung sakaling batid ninyo na dapat kayo makatanggap ng 4,000, may tinatawag po yan ng Community of Appeals. Mag-apila po kayo, at ganoon din po dito sa mga 1,000 nakakatanggap, alam nyo naman na dapat 1,000 lang ang inyong matanggap, sana tanggapin nyo ng buong puso. Malaking bagay po yan na tulong ng ating gobyerno sa atin,
habang nasa ilalim po tayo ng ECQ. Iyon naman po ang totoo. Kaya doon po sa ating mga kababayan, yun po nakatanggap nung nakaraan dito po sa Metro Manila during the ECQ. At siguraduhin nyo po na makakatanggap din po kayo ngayong buwan, ngayong ECQ. At dito po nagsimula na sa Metro Manila ang bigayan. Dito po sa Parañaque ay halos sa 16 barangay simultaneous po ang bigayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, malapit na po tayo magtatapos at magbibigay na po tayo ng greetings, greetings doon po sa ating mga kababayan na nagberte kahapon, ngayon at bukas, greetings Mr. Operator, pakikasa mo ng happy birthday, happy birthday, di ba Chip Joseph Tina, no? Happy birthday. Sa'yo ang pagkain. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Ayan na, happy birthday. Doon po sa mga nagberte kahapon, binati natin sa Idol Erwin Tolpo, at ganoon din po si Manay Cheque Puente Villa, Mayor ng Tigaon, Camarines Sur. At siyempre, bago po tayo magtapos, regards po natin itong si Chef Joseph Tina ng PNRC, siyempre headed by President Dilia Joan Velasco. At ganoon din po itong ating pamangkin mula po dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito pong si Miss Adelaida de la Cruz. Regards ko po kayo lahat yan sa lugar ng Bulacan. At ganoon din po itong si Chef Di Guzman. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong Unit 5 ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ito pong si Chef Noleto Boyles. Regards po natin si lahat po na miyembro ng Unit 5 diyan po sa lugar ng San Valley. And of course, regards po natin itong si Sir Owen Badjula. Siya po ay shout out. Ito po ay miyembro ng ARSAP District 4 diyan po sa lugar sa lalawigan ng Bulacan, Sir. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Miss Sir Jen Hodens. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Miss Myra Aimee Militante Enriquez.
ay regards ko po kayo na sana bukas ay sa Biyernes, doon po sa mga talagang hindi pa nanalo, sana po ay kayo na po ang mabunot sa darating na Biyernes sa raffle draw po natin. At ganoon din po itong si Miss Estipane Resaldo, regards ko po kayo, regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Joseph Cuelo, regards kayo. At ganoon din po doon po sa ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay nasa online. At ganoon din po itong si Pipito Tilin, regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Nuede de Guzman. At ito pong si Dandes Balangbang, regards ko po kayo. Regards ko po kayo sa... At ganoon din po itong si Cecilio Junior Santa Maria. At ito pong si ito pong si Bart, regards ko po kayo. Napakarami po pala tayo nasa online na to. At ganoon din po itong si Aidre Aibes Tapang, regards ko po kayo. Pakishare and like, At ganoon din po itong sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At ito pong si BC Sayob, Moses Sikan, regards ko po kayo. Doon po sa ating mga kababayan, doon po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At dito po sa Metro Manila, maganda po ang panahon, maganda po ang daloy ng trapiko, maganda po ang daloy ng ating mga kababayan, maganda po ang daloy ng ating mga establishmento. At yung pong mga pinagbabawal sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy na sumusunod po sa ating local government unit. And of course, sa natin po mga kapulisan mula po sa Presinto 1 hanggang Sub-Station 8, tuloy-tuloy po nag-duty 24/7. Kasama po yung pamunuan ng bagong Paranaque Unit 5 Force Multipliers headed by Mr. John Lazaro. Mr. Felix Lazaro. At ganoon din po tayo buong pusong nagpapasalamat sa kasalukuyan natin pong naging panahuin. Ito pong si Police Major Arnold Isadora, Sub-Station Commander ng Sub-Station 6, diyan po sa lugar ng Don Bosco, maging dito po sa lugar ng Monokata. Tayo po ay buong puso nagpapasalamat dito po sa pamunuan ng Community Affairs Section sa pangunguna po ni Police Colonel Benedicto Balagtas Jr. Tama po ba yun? Colonel po ba? Oo, kasi si Major ay dati po ito si Major Balagtas nakita ko po dito sa Mimoy Police Colonel na. Naman, congratulations. Kaganda, ganun din po ito pong si Sir Masungsong, regards ko po kayo. At siyempre, lalong-lalo na po itong ating napakasipag, napakagaling at talagang mahusay. Ito pong Chief of Police ng lungsod ng Paranaque na wala pong iba. Ito pong si Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr. naman. Okay, so buong puso tayo nagpapasalamat siyempre dito po sa City Government of Paranaque headed by Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, ito pong si Attorney Fernando Ding Soriano, and of course ito pong Public Information Officer sa pamumuno po ni Mr. Maroy Jimenez, maging ito pong Action Officer ng Paranaque Anti-Drug Abuse Council Office, no other than Mr. Andres Altarejos, at ng ating mga office staff naman sa dyan po sa nasabing tanggapan. Ganun din po, siyempre, regards na rin po natin ito pong si Mr. Rec de la Cruz po ng City Council Office, and of course ito pong City Treasurer's Office na panguna pa rin po na ni Professor Anthony Polmano, maging ito pong sa ating mga kaibigan dyan po sa iba't ibang departamento ng lungsod ng Paranaque. Regards ko po kayo doon po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo po ay magkakasama-sama sa ating programang Manibela ng Masa on the Go.